President Bongbong Marcos, I want you to see me now together with my employer. Sabi ika nga nila bilang OFW ay dapat maging matapang ka sa oras na ikaw ay inaagrabyado ng iyong amo at humingi ng tulong habang maaga pa. Kaya naman panoorin mo ang nag-viral na video na ito kung paano ipinakita ng isang OFW ang kanyang tapang at nakuha niya pang mag-live upang maging ebidensya. Hello guys. Hello guys. Ari ko subong sa tubang sang balay sang amo ko. Tawa ko ano ginobraya guys. Comment lang kamo da, lihog lang ko report kay Tulfo. Ipabukas siya sa ako ng akon nga gamit. That's her. That's her. Leave me alone! Bulbigyan niyo ko guys! Guys, report niyo na sa presidente ta guys! Sir, I need to go to report, sir. I really need to go na. Sino man ang nakakilala siya? Hindi ka mo magwaamo siya. Gusto ko siya i-report sa embassy. Gusto ko siya i-report sa embassy. President Bongbong Marcos, I want you to see me now together with my employer, ha? This crazy employer. Ayon sa isang OFW mula Hong Kong ay sinadya niya na mag-live sa Facebook upang maging ebidensya sa harap ng mga pulis kung sakaling baliktarin siya ng kanyang mga amo. Panawagan ko po sa lahat ng mga OFW sa atin. The Philippines will know about her. The Philippines will know about her. Can you come down? Yes, of course I'm calm down. She is not calm down. Okay, it's okay, ma'am. I will check the luggage for her. But she don't want me to take video. She don't want me to take video. Why? Is any problem? She will put something on my bag. She wants to put something on my bag. I will call the police, ma'am. I will call the embassy, ma'am. She knocked at me. The people here saw me. My family saw me. How she running on me? No. This will be viral. I assure that. This will be viral. Yeah. 而家我要點樣 check 佢個袋？ Ma'am? Yeah, she can check that. She can check that. Mga ano ko ng OFW, pwede nyo tawagan ng pulis da. Ari ko sa location sang Lai Chikok sa may Shamshong Road. Ma'am? But can you stop first? You want to settle first? Yes, I want to settle first. She doesn't want to settle. 我都話6點鐘佢出完 back 佢咪走咯，點解佢要搞咁多嘢咧？
佢要12點鐘温書晒全部啲嘢，之後咧點解啊？喂，呢個袋全部都係我嘅，知唔知啊？知唔知啊？你有冇問過我可唔可以拎走啊？即係呢啲咁 cheap 嘅嘢，佢都可以拎走嘅話，你問下12點鐘佢拎咗啲乜嘢咧？ Yes, ma'am. Yeah. Yeah. This one is my bag already. All of my bags here. All of my things here. If she will stay calm, I will let him show everything. Just like this. 好犀利㗎呢個姐姐，你介紹呢個姐姐真係好犀利㗎。 Ang kugaya ko ni guys. Ang kugaya ko ni guys. 12點鐘前同我運輸晒所有嘢，Hindi ako pagpahali nun. Hindi siya gusto nga ara ko sa CCTV kay may gusto siya nga ilipit sa bag ko. Kag kung ano man na, laban-laban ipikasin oil. Ari ko din sa CCTV subong guys. Paki-share na lang please ang video. Hindi siya gusto nga sa CCTV ako ayon mabukas. Kay may balak siya nga lipitan ako sang gamit. Di ba lang guys, simple man lang na nga bagay tani kay mayo na lang may CCTV. Lihog na lang ko datawag sa pulis kung may mga number kamo kayo ga live ako di. Amo niya ako ni ebidensya. Lihog na lang ko da ari ko sa lay chikok. Wedding ring ko. You see this? 12點鐘佢就走啦，係啦，12點就走啦。 Lihog ko share guys. 運輸晒佢， Share nyo guys, share nyo video ko佢冇同我哋講。 para mag-viral. Isang pagpapatunay na bilang isang OFW ay kailangan mong maging matapang hindi lang para sa sarili mo, bagkus para sa iyong pamilya na umaasa at nag-ihintay sa iyong ligtas na pag-uwi. Kaya naman i-share mo na ang video na ito, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang dapat gawin sa mga pang-abusong among inchik na ito? Dapat na ba silang iba na makakuha ng mga Filipino domestic helper? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.